Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa interview kay VP Sara sa Davao, kung saan nagpasalamat siya sa tatlong tunay niyang kaibigan sa politika. Sino-sino itong tatlo niyang kaibigan? Samantala, tikom naman ang bibig ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ito patungkol sa issue ng pagkakatanggal ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab bilang House Deputy Speakers. Ngunit may mensahe naman ang Vice Presidente para sa kanila. Samantala, nagpasalamat rin si VP Sara sa suporta ni Senator Amy Marcos sa kanilang pamilya. Narito ang report ni Precious Alvarez. No comment. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang matanong ito sa isang ambush interview sa Davao City kung ano ang masasabi nito sa pagkakatanggal ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab bilang House Deputy Speakers. Ngunit nagpaabot naman ang Vice Presidente ng kanyang mensahe kina Congresswoman Arroyo at Congressman Ungab bilang kaibigan. Sa pag-remove? Yes. Wala akong comment sa pag-remove. But I have a comment as their friend. Sa politics, we always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. That is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Matatanda ang inalis sa kanilang posisyon bilang Deputy Speaker sina Arroyo at Ungab matapos umanong tumangging pumirma ang mga ito sa House Resolution 1414 na nagpapakita ng suporta sa liderato ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Sa kabilang banda naman ay nagpahayag rin ng kanyang pasasalamat si Vice President Duterte kay Senator Amy Marcos matapos itong manindigan na susuportahan hanggang sa huli si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinuturing ng ilan na bagong mukha umano ng oposisyon ngayon. Yes, oo. Pasalamat ko. At it is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. It is different from para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay? So, nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Okay, so tatlo. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Congressman Isidro Ungab, and Senator Amy Marcos. May nabanggit pa dyan na in politics, there are no permanent friends or enemies. Totoo yan. Diba, dati, PBBM at VP Sara, best friend forever kunuhay. Appointed. I am appointing myself as the best friend forever of VP Inday Sara. Yon po ang katagang binitawan ni Pangulong Marcos Jr. nung birthday ng ating VP. Nasaan na ngayon? Best friend pa rin ba? O wala na? Initsapuera ang kanyang best friend in favor of his cousin and his wife. So, wala na. Bongkag lapinig na ang unit team. And then, ito, Congresswoman Arroyo and Congressman Isidro Ungab. Taga Davao po itong si Congressman Ungab, 3rd District Congressman. Sila po yung mga dinimot ni Speaker Martin Romualdez last Monday sa opening ng Bakit sila dinimot? Dahil sa hindi nila sinuportahan ang House Resolution 1414 o hindi sila pumirma. But klaro, pamumulitika ito dahil
itong dalawang ito, Congresswoman Arroyo and Congresswoman Ucab, klaro na ang kanilang stand na they are for the Dutertes. Kaya, pinaligwak ni First Lady Lisa, ni Martin Romualdez, itong dalawang alyado ni VP Sara. Kaya sa makita nyo, sabi ni VP Sara, it's so nice that in politics, kahit there are no permanent friends or enemies, it's so nice to have these two na nandyan palagi on her side. So, salamat po, Congresswoman Arroyo and Congressman Isidro Acu. Tunay po kayong nagmamahal sa mga Duterte. And then, last, yung kanyang best friend na si Senator Amy. Yun din, abot langit ang kanyang pasasalamat kasi napakaganda yung official statement ni Senator Amy. No, publish niya November 8. Yung binasa ko in one of my blogs na hindi ko mapigilan ang aking pagtulo ng aking luha. I don't know bakit ako ganun. Iyakin. Sige na lang. Kaya may tumatawag sa akin, the crying general. Nararamdaman ko talaga yung sincerity ni Senator Amy na talagang kaibigan niya si Tatay Digong. And of course, dito na rin sa kay VP Sara. Kaya, ang daming mga pictures o mga videos na nagpapakita palaging magkasama itong si VP Sara and Senator Amy. So, kaya ngayon ko na lang naintindihan bakit itong si Senator Amy ang naging daan o naging facilitator na mabuo ang unity. Kasi kapatid niya at sa kanyang best friend. Yan, pinagdugtong. Kaya na unity. Noong una, presidente sana si VP Sara, vice president itong si Bongbong. Nabaliktad. Nagbigay, nag-give in ang ating VP Sara. Pinagbigyan si PBBM na siya muna ang kakandidatong presidente, BC. Ito, ang nakita ko yung vision ni VP Sara. Na hindi siya nag-aapura. Bata pa naman lang siya, di ba? Mga 40 plus pa lang edad ng ating VP. So, dahil magkakaibigan nga yung pamilya nila, nakita niya nga, sige, si Bongbong na lang magpresidente. Makapaghintay ako. Ganun ang nakikita ko kay VP Sara. Hindi siya gahaman sa posisyon. Kasi, di ba, ang tagal niyang nag-decide kung kakandidato sa national election o hindi. Nag-file pa siya ng kandidatura niya as mayor ng Davao City. Then siguro nag-soul searching siya. Kasi nangunguna siya sa mga surveys eh. Akala ko siya na talagang tatakbo at ako handa na akong boboto kay VP Sara. Mayor Sara pa noon. Handa na ako. Bongbong Marcos, kahit Ilocano ako, Ilocano din siya, Marcos loyalist ako, ay unahin ko yung pagiging Duterte supporter ko. Sayang at hindi nangyari. So ang tanong, bakit inalaw ng Diyos na kasi kung VP Sara Duterte sana ang presidente natin yan, walang ganitong kaguluhan na nangyayari. Bakit inalaw ng Diyos? Yun ang pinag-iisipan ko pa. Wala pa akong sagot. So, it was Senator Jaime who convinced o nag-match dito sa dalawa at yun na, nangyari ang unity team at nanalo. So,
So ngayon, wala na. Lumabas na ang katotohanan na nabudol tayo. Dahil iba naman ang direksyon na tinatak ng landas itong ating Pangulo. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan ang pangarap ng Pangulo. Anong pangarap natin? Hindi tayo nagkaintindihan. Ang pangarap natin, mga simpleng Pilipino. Diba? Mabuhay lang na hindi hirap sa buhay. Hindi naman yung yayaman ng talaga. Basta hindi lang maghirap. Yun lang, napakasimple. Naniwala tayo na bigas, pababain ng 20 kilo. Naniwala tayo. Kahit hindi na sana mapababa, maging 40 lang. Hindi na. Wala rin. So, iba pala ang pangarap ng ating Pangulo. Iba rin ang ating pangarap, kaya yun na, may disconnect. So, ito na. Inamin nga ni BP Sara sa kanyang sagot na hindi maikaila na nagkakaroon ng trials, matinding sigalot ang relasyon ng pamilya Duterte at Marcos. Sinabi niya yan. Klaro naman. Kaya, salamat. Ako nagpapasalamat sa suporta ni Senator Amy sa aming pamilya. Grabe. So, yung nagsasabi na blood is thicker than water. Ano ngayon? Water is clearer than blood. Yan ang natutunan ko ngayon. Kahit hindi ka mag-anak, ni Senator Amy ang mga Duterte, kaya lang, kaibigan naman. Tapos, bakit sinuportahan niya ang kanyang kaibigan at nagdesisyon na labanan niya ng kanyang mga kamag-anak? Pinsan, kapatid ka, dahil sa panig ng katotohanan. Yan ang tatak Marcos. Ganyan po ang Pangulong Marcos Sr. Kung saan ang tama, walin ang tama, rin ang totoo, doon ang Marcos Sr. Hindi katulad ni Marcos Jr. Ano ba siya? Kung anong utos sa kanya, doon siya. Hindi siya pwedeng sumuway sa utos. Yon ang problema. So, another tanong. Bakit hindi kayang suwayin ng Pangulong Marcos yung utos ng nakakataas sa kanya? Yun, may nabuo na akong rason. Kaya, yun po, magkakaroon ako ng series of vlogs. Sasagutin natin, bakit hindi kayang suwayin ni PBBM ang utos ng First Lady Lisa Araneta Marcos. So, salamat sa friendship. BP Sara, Congresswoman Arroyo, Congressman Isidro Angob, and Senator Amy. Sana dadami pa ang mga tunay na kaibigan ng mga Duterte.